Hello everyone, good morning. Ngayon is Monday. Pupunta kami sa BDO or Tikas. Meron akong itatransact na resale. So yung resale is assume balance. BDO. So installment kay owner. Imimit ko siya. Dito ko imimit si owner sa Tower 1. Dito yung unit niya dito siya nagstay. So galing pa siyang ibang bansa. Kakarating lang niya. Hi everyone and welcome back. So kanina natapos ko na yung resale ko. And ang naging process doon is first is pumunta ako ng BDO near yung podium. Yun talaga yung pinaka-main kapag i-resale mo or may transaction ka by BDO assume balance. So kasama ko si seller and kasama ko si buyer. Lahat doon, ang hinahanap lang po is hindi sila nag-i-entertain kapag binibenta mo. So para mas simplify yung transaction, ang kailangan lang nila is yung SPA doon. Para siya na yung mag-transact doon in behalf, pwedeng mag-follow up or siya yung kukuha ng title. Then after nun, pumunta ako sa BDO kasama si buyer. BDO, kung saan yung branch niya. Kumuha kami doon ng requirements para maada yung monthly. So from seller before ita-transfer kay buyer. So lahat may access na si buyer. Yung pinalitan na namin kanina sa BDO, yung information, email, phone number. So ang makakatanggap na lahat is yung bagong owner. Tomorrow, pupunta kami sa admin, papalitan namin lahat. Same, email, phone number, pero nakapangalan pa rin yun kay seller. So, ang gagawin, magpapasa ng DOAS doon sa admin. And, ano pa ba? Sa terms naman, sa terms ng nangyari sa transaction is, in-installment sa seller, yung cash out. So, one year installment. So, magbibigay ng PDC. Bakit ganun ang nangyari? Sa panahon kasi ngayon, maraming unit na available. So, dapat attractive yung ino-offer mo. And, mabigat yung cash out kapag isahan lang. Dahil sa ngayon, wala masyadong kumukuha ng ganun. So, ang ginawa ko, inoferan ko ngayon si seller ng, ma'am, kung gusto mo i-installment sa'yo ng 1 year. Kasi itong si buyer, yung pera niya nasa construction. So parang pinaikot niya dun eh. So kasi Chinese po yung, Filipino-Chinese yung buyer. So second unit niya na to. Before, nagsabi siya sa akin, kung meron lang installment deal kahit 1 year, okay sa akin. So yun, inoferan ko silang pareho. Nag-agree naman. So yun, bukas magbabayaran, magbibigay ng post-dated check, i-update ko kayo kung paano. Yung unit na nabenta, yung tangerine, yung orange na unit. So, papalitan ni sir ng design, papagandahin niya, and then ipapa-Airbnb niya. And then kami din yung mag-handle. Yun ang maganda kapag bibili kayo sa amin. Simula sa una hanggang sa dulo nandito kami.
From selling hanggang sa kung gusto mo ipaparenovate and restoration and home styling, management, nandito kami. So, ang company po namin is under sa husband ko. Siya po yung licensed broker. Pero pinangalan ko sa akin. Dale Prime Corporation. Yun. Bali ako talaga yung nag-ooperate. Yung husband ko, ang gusto lang niya sa kanya kasi siya, introvert siya. Airbnb yung sa kanya. So sa akin, selling, ganon. Kasi extrovert ako. Ayun. Sa mga unit owner na gustong magpabenta ngayon, pwede ninyo akong tawagan sa Viber, 0927-434-7488. So, tignan natin kung mabibenta natin. Pero kung hindi kayo nagmamadali, walang problema. I-keep lang ninyo yung unit ninyo. Pero yung situation kasi, sa nangyari sa owner ko, nawalan ng work yung husband niya. So, mapipilitan talaga silang ibenta sa kung anong gustong price ng buyer. Pero at the end of the day, ang inisip ko na lang, natulungan ko silang pareho. Win-win situation. Kasi share ko lang, meron akong isang na-experience, as in, na-vlog ko siya before, 3 units, na buyback siya ng SMDC. So, hindi na pala kayang hulugan ng owner ko, hindi siya nagsasabi sa akin. Hinabol ko pa yun sa SMDC. Pero 6 million na. Walang nabalik sa kanya. From 3.1 and then, alam mo yung bank loan niya nasa na lang, parang 1.1. Kasi yung 2 million na bayaran niya na. 3 unit yun, so 6 million. Wala, nabalik siya sa SMDC. So inisip ko na lang, kahit papano, natulungan ko silang pareho. Natulungan ko si seller and natulungan ko si buyer. So ngayon, nakamonitor lang sila sa akin. Kailangan ang documentation is maayos, ma-prepare, maibigay lahat, pulido. Yun. Ano pa ba? Yun lang. I-update ko na lang kayo bukas. Naiya akong daming tao dito. Hindi kasi ako makablog kanina. Pagod na pagod. Pagdating, anong oras na ba dumating? 1. Sunod-sunod, nag-meet ako ng owner. Tapos nag-check-in ako. Hinabol ko pa yung isang unit owner dito. Paalis na siya. Gusto niya akong makita. Tapos meron pang isa din. Sabi ko, ma'am, bukas na lang. Parang hindi ko na siya ma-absorb. Nagpahinga na ako. Hindi ko sure. Baka ibenta niya yung unit niya. Let's see. I-update ko kayo. Ayan. And nandito ako sa Tower C. Maraming ngayon ang maingay, maraming tao nagsiswimming. Ito lang yung gusto ko dito pagka parang feeling mo masaya, may mga tao nagsistaycation. Pero pag umakyat ka na ng unit tapos naka-close na yung window, hindi naman na. Masaya lang pag ganito, mga hanggang 10 PM. Maraming tao dito. And yun yung purpose dito pagka kunwari bumili ka, papastaycation mo. And sa pagdating naman sa rentals, para at least ka at transparent talaga, kaming mga agent, nare-recommend ko talagang smart lock nyo yung unit ninyo. Hindi ninyo kasi alam kung sino yung pinagkakatiwalaan ninyo. Kailangan trusted talaga. Kasi marami ang nasisilaw na agent sa pera. Gugulangan ka talaga nila. Yung iba friend ko pa talaga. So, ngayon, hindi ko sila pinapakialaman, pero concern lang din ako sa mga unit owner na huwag kayong basta-basta magtitiwala. Lalong-lalo na sa hindi license. Kasi kung siniseryoso nila yung trabaho nila, dapat unahin nila maging lisensyado. Yun ang proof talaga ng pagiging ahente. Kung kahit hindi ka mag-build ng company, kahit papaano maging license ka. Kasi yun ang ipapakita mo sa mga unit owner na license ka, and then may permit ka to operate kung anong meron ka. Yun. So sa mga unit owner, mag-ingat po kayo. Hindi po lahat ng ahente ay mapagkakatiwalaan. Thank you. See you in my next vlog. I got no reason to be sad. My mood is